I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga best. But anyway, meron tayong upload video. Ayan, nako. Matindi ito mga kababayan, 'di ba? May upload tayo. In-upload ko yung na may treat sa buhay ni Senator Gatchalian at saka Senator Ontiveros dahil nga dito sa pag-iimbestiga sa illegal na gawain dyan sa Pogo, lalo nito kay Alice Go. Nako mga bes, ha? Panoorin nyo yung sinabi, yung balita ng TV Patrol at kung sino po ang nasa likuran nito. Nako, matindi ito mga kababayan. But before that, basahin ko ito. Diba ito si Alice Go? Ayan o, nakalagay dyan. Senate releases arrest order versus suspended ban Mayor Alice Go, July 13, 2024. Ayan, no? Sabi GMA News sa mga kababayan, no? Oh, Senate released the arrest order against suspended ban Mayor Alice Go and several other individuals who did not attend the investigation into the recently raided Pugos Hub. Ayan, oh, mga kababayan. Alam po natin ito si Alice Go, pinaghanap na siya ngayon ng batas, kaso lang hindi na po sila mahagilap. Sabi ng mga nagko-comment, baka doon na siya nag-iskapo sa may West Philippine Sea. Oh, pinapasakay na siya sa barko ng mga Chikwa at pauwi sa kanila. Hindi na mahanap ng mga kababayan yung kanyang mga pamilya, pati siya. Tapos mayroong yung staff niya ay na-corner ng mga NBI na ating autoridad, nga nakakulong ngayon sa sa Senado. So dahil dito mga kababayan, panoorin nyo ito, no? Sabi ko nga, kababaeng tao, konektado sa sindikato. Tama nga yung mga nababasa natin, ay ito hawak ng organisasyon nila sa kanilang bansa. Malalaking tao ang nasa likuran nito. Ngayon, panoorin nyo guys, yung sinabi ng TV Patrol, naku, magugulat kayo, naloka ako. Ito kailangan natin i-spread para malaman po natin lahat. Okay? So, see you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babus, God bless Philippines. Eto na, courtesy po ng TV Patrol. Meron silang ganitong kakayahan Sabi ni Gatchalian, iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang inireklamo niyang video na naglalaman umano ng mga banta. Sa transcript ng video na isinumite ni Gatchalian sa PNP, sinabing inutusan umano ni Go ang kanyang mga tauhan para patahimikin si Gatchalian at Senador Risa Ontiveros kapalit ng 5 milyong piso bawat senador. Si Ontiveros ang chairperson ng komiteng nag-iimbestiga sa issue. Ayon kay Senate President Francis Escudero, lagi siyang handang tumulong sa kapwa-miyembro ng Senado. Pero nilinaw niya na wala pang hinihinging dagdag seguridad si Gatchalian. Sa ngayon, wala pang komento si Ontiveros sa umano'y banta sa kanyang buhay. Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Go tungkol sa issue. Noong Sabado pa inilabas ang arrest order laban kay Mayor Alice Go at 7 iba pa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahanap, pati na ang kanyang pamilya. Tanging ang dating accountant na si Nancy Gamo ang nandirito sa Senado. Ayon kay Escudero, hiniling ni Gamo sa kanya na makauwi muna dahil sa July 29 pa ang susunod na hearing. Ipinagbigay alam na ito ni Escudero kay Ontiveros. Para naman kay Gatchalian, hindi dapat payagang gumamit ng gadgets ang mga idedetine sa Senado. As I said, the people behind these Pogo activities are not ordinary local criminals. These are triads. These are organized criminals abroad, and they have money, they have connections, they're well entrenched in our country, and it will be very dangerous for these detained people to have access to these organized individuals or organized criminal syndicates. Dinepensahan naman ni Senador Ronald De La Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pahayag ni Ontiveros na nagsabing aalamin din nila kung may koneksyon ang dating Pangulo sa Pogo. Lumabas kasi sa pagdinig na maaring sangkot ang dating economic advisor ni Duterte na si Michael Yang sa mga Pogo. If they have the evidence, gawin nila. Pero I don't think so na ma-implicate nila dyan. By mere association lang. Kung mayroon mang ginagawa na illegal, yung certain Michael Yang na yan, kung mayroong ginawang illegal, I don't think ikukondon ni Pangulong Duterte yan.
Samantala, ayon sa Bureau of Internal Revenue, tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon laban kay Go. In terms of liability, definitely may nakita na tayo, no? As to kung magkano yan ang pina-finalize natin dahil hindi pa natin nakukuha yung mga ibang sagot ng mga government agencies. Posible umanong matapos ng BIR ang ilang kaso laban kay Go ngayong buwan.